Kasi po, kung babalikan natin ang mga takbo rin po ng balita nito hong nagdaang taon, if you remember, ito hong DPWH na sila po ang una, no? Nung unang mga panahon in charge sa construction ng mga classrooms, sa target po actually ng DPWH DepEd noong pong nagdaang taon na 2025 na 1,700 classrooms. Inamin po naman nito pong ngayon po manak-anak na lamang at pabugso-bugsong Vince Dizon. Diba? Napapansin mo? Oo. Inaamin naman po ni Vince Dizon na sa 1,700, 22 lang ang kanila pong naakompletong classrooms. Maniwala kayo sa hindi. Ganon ka-efficient itong DPWH, right? Well, anyway, inaamin naman nila ang kanilang pagkukulang. Oo. So moving forward po tayo dito. Oo, in all fairness, ang sinasabi nga ni DepEd Secretary Sani Angara, hindi na daw kontento ang DepEd doon sa Sige. lumang sistema. Aha, Gusto na daw nila na sige. makabagong paraan para mahatid ang edukasyon sa mga bata. So ito ang suggestion nila, yung 4+1 blended learning. Oo. So ang tanong ngayon, paano yung Makabagong mga... paraan, ha? Ayun ang sabi niya. Kaya lang, Okay. paano nga kasi Sige. yung issue ng internet at ng gadgets ng mga bata na hindi naman afford yun? Kasi nga po, public schools na naman po dito Yun ang nga. apektado. Kung saan po naman, kung babalikan mo rin itong mga study, mga PISA report na ito, itong EDCOM report na ito, na napag-iwanan po ang ating mga mag-aaral, particular po sa public school. So ito na naman po tayo sa isyong ito ngayon. So kung makabagong pamamaraan o naman pong pamamaraan, pwede hubang simulan po ninyo, bawas-bawasan nyo, nakaw nyo. That's the number one thing. Right? Yan naman po ang pinagmumulan. Sorry po, Friday ngayon, happy weekend everyone. Pero yan at yan naman po ang pinagmumulan ng lahat Hindi ba? Itong problema natin, corruption ito Hindi po ba yung mga nakapagbid na ng project, nabayaran na yung contractor, hindi natapos yung classroom? Yan ho naman yan So basic po tayo dito. Bawasan nyo, nakaw nyo. That's number one. Hindi ba? Huwag kayong makipagkuntsabahan sa mga kontratista ninyo. Magkaroon kayo ng pananagutan sa mga contractors ninyo. Pangalawa, Opo. At pangatlo, pang-apat mga kapatid, ano po? Ano? Anong pang-apat? Ikulong nyo yung mga magnanakaw na mahuhuli. Oo. Basic yan Oo. Kaya nga po, ito, may mga, yung pong kasing traditional na paggagawa ng classrooms, sa mga panahong ito, hindi na po siya, Hindi na effective. hindi na po siya, Oo. hindi na siya uubra, lalo pat naghahabol ka. Kasi nga Marami ng matagal. teknolohiya ngayon. Mismo nga si Pangulong Junior doon sa pabahay, naalala mo, yung prefabricated na ng mga uri po ng pabahay, ng mga kondo ang kanya sinasabi, mas mabilis. Yung tibay ho naman nito ngayon, maaari mo na rin ihambing Dito ho ngayon, mas matibay pa nga siya at mas, kumbaga, mas komportable kasi may technology na. Di mainit. Sasamahan pa nito nga pong mga Solar paggamit energy. ng teknolohiya Yan. para makalibre ka ng kuryente. Hindi ka na maglaladlad ng kable. Wala nang babayarang electric bill, yung PTI, yung eskwelahan. At may warranty na hihingiin para nagutan ng kontratista. Hindi po ba? Meron na ngayon At ang cost niya, hindi po kasing mahal nitong DPWH o maging DepEd budget. 1.5 million daw, pwede ka na makagawa So kung ikaw yung makakagawa nito ng libo-libo, definitely makakakuha ka pa ng diskwento doon sa supplier nito. Hindi po ba? Magbidding lang kayo ng maayos na walang lagayan. Bawasan nyo, nakaw nyo. Number one yan. Hindi po ba magpakatotoo tayo sa isyong ito na naman? Pero hindi mawawala yung nakaw na yan kasi nga ang mga magnanakaw hanggang ngayon hindi pa rin po nahahanap at napapanagot. Diyan na naman ako napunta. Sorry, Friday. Sige, mga kapatid. Tignan natin kung anong gagawin ng DepEd dito. Kasi 165,000 classroom yung shortage natin. Kung susunod sila doon sa mga sinasabi, yun ang makabago. Makabagong teknolohiya ng pagtatayo ng mga classrooms sa mabilisan. Babalik ka at babalik sa basic problem. Lahat ng ito, yan tayo nagsisimula with all due respect sa True. mga kurapan. Oo. Tsaka hindi na nga Joke kupit lang. sinasabi mo. Okay. Tama yung sinasabi mo, nakaw na. Kasi ang kupit ay maliit. Huwag na natin sabihin kupit. Oo. Nakaw talaga ito. Okay.